Siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin, malaking trahedya sa amin to. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwasto ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at hindi ako kung minsan nakikipag-usap ng maayos, pero sana mag-usip-isip lang tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama. Grabe naman po si Senator Amy, mga kababayan. Hindi na nga po siya pinipigilan or kinokontra ni PBBM sa pagtatanggol niya sa mga Duterte. Nagbibigay po siya ng mga ganitong pahayag na para po sa akin nakakapagpapangit po ng imahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung mga pahayag or sinabi niya dito, kung hindi ako nagkakamali, wala sa tamang landas ang Pilipinas or yung administrasyon. Sinabi pa niya mapaghiganti at mapang-api, or ano ba yung term? Mapanakit, mapaghiganti, mapang-api. Pwede niyang balikan, pero yun po yung natatandaan ko, no? So ano sa palagay niya magiging epekto nito sa imahe ng kasalukuyang administrasyon na kapatid po niya, na presidente po, mga kababayan? Yung mga sinasabi po niya, ito maiksi lamang po ito, mga kababayan. Marami pa po siyang sinabi dyan kung panonoorin niyo po ang full video. Yung mga sinasabi po niya ay ginagamit pong narrative ng mga DDS laban po sa kapatid niya, mga kababayan. At hindi lamang po ito yung unang pagkakataon na nagsalita siya ng hindi po, para po sa akin, hindi nakakabuti sa administrasyon. Hindi lamang yan ang unang pagkakataon, maraming beses na po siya nagsasalita ng ganyan. Sa akin lang, mga kababayan, ano ba yung kinakampihan niya? Yung kampo ng kinakampihan niya na andyan ang mga pasimuno ng Pogo, Farmally, Pastillas. At kapag napatunayan ni Senator Trillanes yung mga akusasyon niya na yung kinakampihan niya, yung mga kinakampihan niya ay involved po sa illegal drug trading, talagang para po sa akin, kapag napatunayan ni Senator Trillanes yung mapapahiya po talaga si Senator Amy dahil yung kinakampihan po niya ay wala. Hindi po tama mga kababayan, hindi po tama. Yung campaign ads niya, itim. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Yung kinakampihan mo po, Senator Amy, ay kitang-kita ng mga Pilipino na maling-mali. Yung sila nagsalita na sila Las Cañas, Matobato, Asierto, yung Mark Taguba, hindi mo ba naririnig yung mga yun? Grabe naman, mga kababayan. Grabe. Talagang kapag napatunayan po sa mga korte yung mga akusasyon sa kanila, sa mga kinakampihan ni Senator Amy, talagang mapapahiya po dyan si Senator Amy. Mali po yun Mali-mali yung mga sinasabi niya. Nagiging negatibo ang imahe ng Pangulo at gagamitin yan ng mga DDS yung narrative niya laban po sa kapatid niya. Ewan ko ba, parang simula nung naging Pangulo yung kapatid niya na siya naman din ang tumulong para manalo, simula nung naging Pangulo si PBBM, wala po ako narinig na magandang sinabi ni Senator Amy na kahit malang appreciation sa mga accomplishments or yung mga magagandang nangyayari. Anong sinasabi nila? Na madilim ang administrasyon na ito, na ang Pilipinas ay madilim, wala sa tamang landas. Bakit? Meron bang mga EG case? Meron bang, Diyos ko naman, nagpatuloy ba ang Pogo? Para sa inyo ba, nasa tamang landas yung patuloy ang Pogo? Yung hindi pinagtatanggol ng West Philippine Sea? Tamang landas ba yon? At yung nagtatanggol sa West Philippine Sea, yung kagaya nito, in-recognize na or talagang in-emphasize na ng Google Map at Google Earth ang WPS or West Philippine Sea. So sana makita to ng Marcoleta at ng mga DDS. So, hindi ko po alam talaga kung ano pamantahin nila, standard nila ng tamang landas, no? Kasi ang masakit lang nito, yung pinagtatanggol mo, yung kampo ng pinagtatanggol mo at kinakampihan mo, ay nagbato ng masasakit na salita sa kapatid mo, sa tatay mo, sa asawa ng kapatid mo at sa pinsan mo. At gustong patalsikan ng kapatid mo bilang Pangulo at nang sila ang pumalit. Gustong patalsikin kung ano-ano sinasabing pambabastos, mambabalahura. Kagaya na lamang nito, mga kababayan. Ito isang halimbawa lang nito, no? Yung pamimersalan pati itsura, inaatake. Sabi nitong Kokolokoy, ano daw masasabi ko sa itsura ni Bongbong? 2024 ko pa napapansin. So I'm glad na kita nyo na din
ang mga nakikita ko last year pa. Sabi nung Coco Locoy, tanong ni Bongbong, do I look sick? Huwag kang magtanong, Bongbong, kasi mapapahiya ka sa sagot. Nung isa lang, magang-maga ka. Ngayon naman, pa-Chinese na yung mata mo. Kita mo mga kababayan, ito yung mga sinusupo, ito yung kampo na pinapanigan ng Senator Amy. Sabi dyan, no, Diyos ko po, pati itsura, Diyos ko, si Maharlika na lang, ang dami-dami niya sinasabi patungkol sa kalusugan ng Pangulo. Alam mo, kailangan po natin ipagdasal na maging healthy po si President Bongbong Marcos hanggang sa matapos ang kanyang termino. Dahil kung hindi, baka po mapalitan po siya ng mga taong hindi po natin gusto. No? Kailangan po niyang matapos ang kanyang termino hanggang 2028. No? Wag po itong mga ito talagang gustong i-emphasize sa taong bayan na masakit, na may malalang sakit ng Pangulo. Yung nakita ko pang mga post nila about sa kidney, si Maharlika dati sinasabi niya, sinugod sa ospital, kung ano-anong intriga patungkol sa kalusugan ng Pangulo. Yan yung mga taong pinapanigan mo, Senator Amy. At hindi natutuwa ang mga Pilipino dito. Ano bang akala mo? Mas marami ang mga DDS sa mga Pilipino, sa majority ng mga Pilipino? Grabe naman. No? Grabe. Hindi ko alam kung ano pang pwede kong sabihin. Pero hindi ito nakakatuwa. Yung sabihin mo na mapang-api or mapagigante. Inaano ba kayo? Siya nga itong sinasabihan ng kung ano-anong video ang pinapalabas. No? Nung una, gusto pa nga niyang protektahan Ayaw pa niyang papasokin ng ICC dito. 'Di ba? Kaso anong ginawa? Anong ginawa ng kampo nila? No, kung ano-anong bukod sa pangmamaliit, pagtatawag ng weak, sinabihan hindi marunong magpresidente, in-underestimate nyo na kung ano-ano panggagago, pambabastos ang ginawa nyo. Anong gusto nyo? Matuwa yung tao? Pambihira naman kayo, tapos sasabihin nyo, mapagigante, mapang-ape. Parang grabe naman yung pagbabaligtad, no? Yung paninisin. Nako, ewan ko sa inyo. Yung ginagawa nyo, nakakagalit po mga kababayan. Talaga namang mabubisit ka talaga, no? Ikaw yung kapatid ikaw dapat yung nauunang magprotekta or magtanggol. Kaso doon ka sa panig nung umaano sa kanya, humihila sa kanya pababa. Ano to? No, anong klase to? Sinong makakaunawa niyan sa iyo, 'di ba? Ito, pakinggan nyo, mga kababayan. There will be an impeachment, sabi nga, impeachment sa Senado. At kapag nagkaroon po ng impeachment sa Senado, ang mga hukom dyan or mga magsisilbing judge dyan ay mismong mga senador. Sila ang hahatol kung isusustain nila yung impeachment na ginawa ng Kongreso. If they will sustain, what will gonna happen to the Vice President? She will be perpetually barred from taking any position sa government, whether it is appointed or elected position sa government, perpetually. Ibig sabihin, habang buhay na siyang hindi pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ito man ay pagiging kumbaga elected man, or ibig sabihin ay ibinoto, di ba? Or appointed, or ibig sabihin ay inappoint siya or inilagay siya ng isang otoridad or isang politiko sa posisyon na yon. So magiging ganun po siya. Ibig sabihin, mawawalan ng karapatan legally si Vice President Sara Duterte sa 2028 na magtumakbo sa pagiging presidente. At alam naman natin na siya lang ang alam natin na pwedeng magpatuloy noong ganong pulisiya na sinimula ng dating Pangulong Duterte. Bakit? Malinaw naman sa sikat ng araw. The former President Duterte was very successful at naging maayos yung paggobyerno niya sa Davao City. And then noong umupo itong si Vice President as mayor ng Davao City, din naman pinalitan niya yung tatay niya, naging mas successful siya. Actually, ang sabi nga is yung debt or utang ng Davao City ay naging zero nung umupo itong si Vice President Duterte. Kumbaga siya na lang yung talagang pwede nating asahan na mag-aangat doon sa ekonomiya ng ating bansa.
siya na lang yung inaasahan natin na magpapatuloy na ma-eradicate totally ang CPP and PA dito sa atin. At siya na lang din ang ating pag-asa sa kasalukuyan. Tandaan po natin sa kasalukuyan. Ha? Ayan, mga kababayan, ano? Narinig nyo naman. Una sa lahat, gusto lang talaga nilang protektahan si VP Sara. Wala silang pakialam kung may ginawang mali or hindi maganda sa mga Pilipino or sa pondo ng mga Pilipino sa VP Sara. Gusto nilang protektahan ito, kaya gusto nilang manalo ang PDP laban, no? Kung magsalita ka, itong DDS na to, kung magsalita, akala mo napaka-perfecto ng administrasyon ng idol niya. Akala mo napaka-pinataas ang ekonomiya, akala mo hindi nangutang, nilubog nga tayo sa utang eh. Akala mo napakagaling sa paglaban ng korupsyon, bumagsak nga yung ano natin ranking sa Corruption Perception Index eh. Kung magsalita, akala mo wala nang ibang magaling kundi yung idol niya, no? So yun lang ang line nila, protektahan yung kanilang mga idol, kaya sila boboto ng PDP laban. Ito lang masasabi ko sa inyo mga DDS, kahit pa manalo kayo at hindi ma-impeach ni VP Sara, hindi niya malulusutan o hindi niya maiiwasan ang mga kasong pwedeng isampa sa kanya na may kinalaman sa bribery, plunder, or graft and corruption, no? Nakita po yan ng Quadcom. Kahit siya manalo sa impeachment, pwede pa rin siya makasuhan, at pag nakasuhan siya, maaaring ma-disqualify po siya perpetually sa pagtakbo sa public office. Yun lang masasabi ko sa inyo mga DDS. At kay Senator Amy, sobrang dismayado na sa'yo ang taong bayan. Sana ma-realize mo hindi mga DDS ang majority dito. Sana ma-realize mo na ikaw ay wala na sa top 12. Sana ma-realize mo yung ginagawa mo. No, hindi naman kayo inaano ng kapatid mo, hindi nagsasalita ng hindi maganda. Siya nga yung pinagbabantaan, minumura, tinatawag na bangag, adik, pulburon, kung ano-ano pa. Tapos parang sasabihin nyo, mapang-ape, mapaghigante, wala sa tamang landas. Ay ewan ko na talaga. Mga kababayan, kayo na lang po ang humusga. Ito pong mga sinasabi ni Senator Amy, hindi po yung nakakatuwa. Hindi po yung nakakatuwa at hindi po yan tama, no? So, yun lang. Talaga po nakakagalit na eh. Salamat po sa panonood.